pagmamatigas o katigasan ng ulo ni Apollo Kibuloy sa hindi pagsuko sa batas sa kabila ng maraming warrant of arrest na hawak ng ating PNP, especially mula sa korte sa kasong sexual abuse at saka po qualified human trafficking. Okay? Ang sinasabi ngayon po ng kapulisan at ng gobyerno, hindi sila titigil. Ipakikita nila ang lakas ng batas at pagpapatupad nito para siya ay hanapin. In other words, kahit na tumagal pa ito, hindi susuko ang gobyerno at kapulisan. Ngayon pong pang-araw po kasing ito, pang 1 week na, 7 days na. Ito, pakinggan niyo po itong interview ng mga media, especially ng UNTV. Dito ho kay Colonel Jean Pajardo, ang opisyal na tagapagsalita ng PNP, dyan po sa headquarters, na regular nagbibigay ng briefing tungkol sa mga galaw ng ating kapulisan sa Davao Region. This is our 7th day of implementing the service of warrants of arrest against 5 individuals, including Pastor Kibuloy. So kanina ay nag-ocular uli yung regional director ng Pro 11. Kausap ko po siya kanina at tinanong ko how far na po ba yung nasi-search natin. And according to him, more or less nasa around close to 40 to 50% pa lamang. 50% pa lang? I-inspect sa kabuuan. Nangangalahati pa lamang ang mga pulis sa ginagawang pagsuyod sa underground ng Kingdom of Jesus Christ Compound, kaugnay sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. Ito ay sa kabila ng 7 araw ng pamamalagi sa loob ng KOJC Compound at pagsasagawa ng operasyon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, pahirapan pa rin ang sitwasyon dahil sa lawak at structure ng lugar. We are looking at an underground facility na made out of thick stones, thick metals, at napakatigas po niyang mga yan. So itong underground facility was built and made to withstand any man-made calamity or even natural-made disaster. So ganun po yung hinaharap po natin na difficulty why it's really taking time to really penetrate this underground facility and to locate yung mga possible ingress and egress dito po sa mga underground facility. Gayunman, nananatili aniya ang paniniwala ng PNP na nasa lugar lamang si Kibuloy at ang mga co-accused nito. Kaya naman, tuloy lamang ang operasyon ng mga pulis. I agree po na itong warrant of arrest is directed to a particular persons, 5 po yan. At meron po tayong information na natatanggap na yung heartbeat na sinusundan po natin belongs doon sa mga taong hinahanap po natin. Ibigay niyo na po sa amin yun, sir. Kung ito bang mga heartbeats na ito ay magkakasama, ang importante po ay tumitibok po yung puso nila. Samantala sa mga nagdududa naman, kung mga pulis nga ba ang nakuna ng litrato na nakasuot ng athletic uniform ng PNP na kumalat sa social media. Ito ay naging tugon ng pambansang pulisya. Well, tinanong ko din po yan sa regional director and according to him, these are police officers providing service sa ating ibang mga pulis po. Maaaring hindi na po nakapag-ahit sa pang-ilang araw na po to kaya mahaba na yung balbas at tumanda na rin po dahil sa sobrang pagod at walang tulog po. Yeah. So I'm taking the word of the regional director po in answering your question po. Ang mga ito umano ang tumutulong sa ibang pulis para magbuhat at magdala ng mga gamit, pagkain at iba pang logistical requirements. Sa huli, sinabi ng PNP na nais na rin nilang matapos ang ginagawang operasyon sa loob ng KOJC compound sa lalong madaling panahon. Late. So ayan ang report. Thank you sa kaibigan ko kami ito, si Lea Ilagan. Nakasama ko ito doon sa RMN ng araw, kung di ako nagkakamali. Anyway, sa UNTV. Salamat po. So ayan sinasagot po ni Colonel Jean Pajardo, spokesperson ng PNP. Isang abogado po yan, spokesman. So yung mga pulis, sinagot na rin kung bakit may tsurang matanda na o batang pulis. Pagod at puyat daw yun. Pero pulis talaga yun, mga naka-uniforme. So lahat na lang pinagdududahan ng kampo ni Kibuloy ang galaw. Pero hindi na po makontrol ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ yung mga pulis. Ang pulis na ho ang talagang nasusunod kung anong gagawin. Kasi base sa warrant of arrest, kailangan hanapin nila. At yung kanilang mga equipment, radar, kung ano mang ginagamit nilang facilities, buhay na buhay pa. Nagbiro nga siya
may tibok pa rin ang puso ng mga hinahanap nila. Na heartbeat nga po na monitor nila. So, malamang yan nga po ang dahilan kung bakit sunod-sunod na yung demand nila na kailangan sila proteksyonan daw na huwag ipadala sa Amerika. Parang gusto na siguro sumuko talaga dahil hirap na sila. Alam, napakahirap nung matagal ka nang hinahanap. Tapos yung mga pera at kanilang mga property, hindi na pwedeng galawin dahil hinulog na po may order na po ang Court of Appeals. So, yung resources nila hindi na gumagalaw. Yung involved ng pera, incoming, outgoing ng mga transaction, kung ano man yan, wala na pong galawan yan. At tapos kung ikaw ay nagtatago sa ilalim ng lupa, hanggang kailan ba ang supply dyan? At paano masusupply niya ng pagkain kung may mga pulis dun sa ilalim at ibabaw ng buong compound? Kasi nga, binabantayan. Pero nakakalungkot, nasa 40 to 50% pa lang daw ang nakikita. Naiikot doon sa 30 hectares. Ang lawak talaga kasi. 1 week na, mga 50% pa lang. So matagal pa ito. Pero dahil naka 50% na, kung talagang si Kibuloy nandyan sa loob, ay talagang apektado na. Malamang sumuko na nga. Dapat sumuko na. I-advise na kasi ng mga abogado na sumuko. Alam naman ng mga abogado yan kung nasasan eh. Meron ba namang abogado na yung kliyente nila hindi niya alam kung nasasan? Alam ng mga abogado kung anong kalagayan ng kanilang kliyente. Pag sinasabi lang hindi na alam yun, siyempre parte lang yun ng kanilang trabaho. Kasi ang abogado, ang loyalty ng abogado sa kanilang kliyente, wala sa taong bayan. Maniwala kayo, lahat ng abogado, ang loyalty niya at ang relasyon na malalim ay sa kanyang kliyente. Magsisinungaling yan hanggat kinakailangan para sa proteksyon ng kanyang kliyente. Yun ang trabaho ng abogado eh. Hindi katulad ng mamamahayag na katulad ko at ng marami pang mamahayag katulad ni Noli De Castro na inaaway nila ngayon. Alam ko dahil ako nasa media rin, ang loyalty at ang market, ang pinaglilingkuran ng isang broadcaster o mamamahayag, taong bayan. Nandyan ang loyalty ng mamamahayag sa taong bayan. Ang loyalty ng abogado ay sa kanya lang kliyente. Kaya yung Noli De Castro Torreon issue na sila nagdebate sa interview ay dahil nga magkaiba yung loyalty. Tama yung kay Noli De Castro dahil yung kanyang loyalty ay nasa taong bayan, ibigay ang tamang impormasyon. Ang loyalty naman ni Torreon ay doon sa kanyang kliyente na si Kibuloy, sa kahit anong gawin, kanyang ipagtatanggol yan. Kahit magsinungaling, ipagtatanggol yan. Kasi yun ang loyalty ng abogado. Kaya hindi sasabihin ninyo, ba't hindi kasuhan? So bahala na ang mga otoridad doon. Sabihin ng, ba't mo kakasuhan? Ay, kliyente ko yun, trabaho ko yun, mga ganun. Anyway, so dito sa nangyayaring ito dahil nga hindi uatras ang gobyerno, hindi susuko ang PNP, nasimula na nila yan, lalo na nga po yung clarification report na nilabas ng Korte ng Davao na hindi nila pinagbabawalan ng PNP na ipatupad yung warrant of arrest. Yan ay kasunod nung unang desisyon na pinapaalis daw ang pulis, akala nung kampo ni Kibuloy, lahat ng pulis pwede nang umuwi. Hindi. Ang sinasabi ng Korte, bawal lang ang barkada. Pero yung warrant of arrest at paghahanap kay Kibuloy, hindi ipinagbabawal ng Korte. Kaya tuloy-tuloy po yan. Good luck sa ating lahat. Alam niyo, habang pinag-uusapan ito, nakakalungkot din kasi ito, malaking kasiraan ito sa kampo ni Kibuloy kasi parang wala silang respeto sa batas. Ganun lumalabas. Nasisira din ang Estado dahil nakikita ng buong mundo at ng lahat ng nakatutok dito na parang mahina yung ating mga otoridad dahil tumatagal na ng 1 linggo wala pang nahuhuli. O hindi pa ganito. Pero hindi naman natin sila pwedeng biglain. Kahit mo yung sabi ni Colonel Pajardo, ang tigas ng mga pader, kasi tigas ng ulo, halos nung nagtatago. Adobe, ang mga konkretong pader yung kanilang hinahanap kung saan nagtatago doon. Pero buhay pa rin, tumitibok pa rin po ang puso dahil doon sa nadidetect ng radar na namumonitor pa nila. Okay, puso ng tao, hindi puso ng kung ano. Ayan po ang pinag-uusapan. Abangan ninyo. Abangan natin, huwag tayong magsasawa dito. Please like ng ating mga video.